So, sabi po dyan, in your anger, do not sin. So kapag tayo ay galit, sana hindi tayo nagkakasala. Okay? So do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Pagpalain ng salita ng Diyos, tayo muna kumikita na namin. Kudakin ng Diyos ang namin mga pangyarihan sa lahat. Muli, hiling po namin ang Santong Espiritu na kayo po siyang pumilis po sa amin. Lord, ng klase ng galit, tanong po yan, masama ba ang lahat ng klase ng galit? So, mansinin po din ito na kapatid. Si Jesus Christ Himself, nagalit po siya. Okay, so, dalawang beses po natin mababasa sa Bible na kung saan ang ating pong Panginoon ay nagalit. Two prominent times Jesus showed anger. Ayan. Una po, when He cleared the temple of money changers sa Matthew chapter 2, verse 12 to 13. Natawag dito? Palengke. Parang naging palengke yung templo. Di ba kapag sinabing templo, it is a house of prayer or worship. Ito, confrontation at correction, makikita po natin nung time po ni David. Nung si Hari David ay nakita niya si Bathsheba hanggang sa kinuha niya. May asawa si Bathsheba. So, Pamuha siya ng kita. that's the love. Amen? So, choose ungodly thought and ungodly motive. Okay, so, magsalita at gumawa. Kasi sa lahat ng gagawin mo, lahat yan magiging mali. Pansinin po ninyo, sa mga magulang kapag kagawa ng mali yung nagalit ng nanay, sa parusaputan, masakit. Tama ba? Kasi galit eh. May luwad to, imbisa pagtanto na matay, talagang imbiro. Iilan daw. Ako po sa teacher. Diyan bastong tumay teacher dyan si kami, tigara kami. Pinan-anap to kami dyan. Diyan bastong to talagang nagawa mo bang namalo, masakit pa. Di ba kapag ang magulang, sinasabihan po natin, pero kapag kinokorek natin, pero kapag yung sobrang, yung talagang galit, may ugaw makagalya haluan sa litan. May responsibilidad ng pagkagalit mo. Okay, so, huwag natin isisi sa iba yung galit natin, kundi tanggapin natin na tayo ay talagang nagalit. Kasi, manay ka ito naman masarap. Hindi. Pero pwede mo naman sabi, i-relax mo muna ang sarili mo. Huwag mo na isisi sa iba. Alam mo, nagalit ka. Okay? Identify the source of anger. Dapat alam mo kung saan ka nagalit. Okay, so, bakit ka galit? Kasi yung toothbrush mo ginamit niya eh. Kasi kapag hindi natin namunod yung ugat, hindi matatapos yung galit natin. Diba? Singadyan ka naman mo, amo bultot na yung ugat, yung dalawa, ulamot-lamot. Kailangan po natin talagang pag-learn. Invest your anger into something. Ito po. Magalit po tayo sa tamang paraan. Okay? Tamang dahilan. At syempre, magalit ka saan? Sa kasalanan. Okay? So, magalit po tayo sa mga maling
nagawa. God hates sin, but He loves the sinner. Amen? So, ang talaga ng Diyos, iisa lang naman. Kasalanan. Yun na naman ang ikinagagalit niya sa tao. Kaya nga lang, sabi ko nga po sa inyo, kasi sa amin kung paano po namin pag-control at paano po namin maging fruit